Maximino Bangkil, good evening. Good evening po, Brother Jando. Maximino. May ano ka dyan bro, TV? Good evening po, Brother Jando. Wala, gi-off na ako. Ano ka dyan bro, TV? May bumabalik-balik Sandali, na ano na boses ko. Saan kaya to galing? Marinig ka, Brother Jando? Baka may speaker siya. Naririnig ka bro? Sige, go. Narinig ako? Ha? Yes, naririnig ka bro. Sige, go. Sorry kasi hindi ko masyadong kabisado tong ano eh. Sige, go ahead bro. Go ahead. Brother Jando, kasi mayroon akong problema dito sa yung bayaw ko. Yes, anong problema mo sa bayaw mo? Pwede bang i-ano kay Brother Tata tong ano? Yung concern ko? Brother Tata, okay. Ano yung gusto mo? Kay Brother Tata? Kasi Brother Jando, yung bayaw ko, dating ano yan, Katoliko talaga yan. Tapos, napansin ako niya, marami siyang narinig doon sa mga, yung ano, mga atake sa mga Katoliko. Tapos, ang nangyari, mayroon nag-imbita sa kanya na mag-Bible sharing. Ano pala yun? Yung GIL. Tapos ngayon, narinig pa ako ba rin? Narinig ka bro. Nag-aalala ko to sa tao sa akong bayaw ko dahil hindi na sila nagsisimba doon sa Katoliko. Doon na sila sa GIL tuwing Sunday. Tapos sila sa palagi naman siyang nanonood doon sa yung YouTube ni Carillo. Alam mo yung Carillo? Yes. Sinong Carillo yan? Oo. Sinong Carillo yan bro? Yung Renato Carillo, yung Renato Carillo. Yung si Pastor Butike. Go ahead. Yung nagpakilalang apostle daw siya. Ayun na nga, si Pastor Butike. Tinawagan ko siya Pastor Butike dahil yung sabi niya sa isang crucifix, Butike raw. Hindi niya alam pinagkaiba ng crucifix sa Butike. Kaya mas kilala siya sa akin sa tawag na Pastor Butike. Talagang paniwala si doon kay Carillo. So ang nangyari, brother, dahil narinig ko na kung magbigay na kayo ng tira, babalik yan sa 10 bisis sa'yo. Kaya ang nangyari, nagbigay siya ng pira doon sa Carillo tuwing buwan, naghulog siya ng pira. Ang nangyari. So anong klase ba yan? Born again pa rin yan yung kay Carillo, yung Jesus is our self? Okay. Born again ba daw yun yung kay Carillo? Ipasok ko natin yan kay Brother Tata Rosal. Brother Tata Rosal? Yes, yung Pastor Butike. Part yun sa born again, isa sa mga branch ng born again, brother. Yun ang dahilan na ay isa sa mga payo ating sundin ang payo ni San Pablo sa kanyang sulat sa Roma 16, 17, 18. Hindi nagkulang ang mga apostol sa pakibasa mo na Brother Jando. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. So isa siya sa mga biktima sa so yun ang dahilan na hindi nagkulang sa pagpaalaala ang mga apostol mula pa sa pasimula na hindi tayo basta-basta makinig sa mga kahit pa yung anghel na mula sa langit, yung Alasya 1:7-8 na kahit pa anghel o kami yung mga apostol kung mag-aral na sumasalungat sa aral sa kanila ay hindi
basta-bastang tanggapin. Yan ang pangapayo na puzzle. Pero ang tanong ni mo, brother, ano po ba ang magawa mo o ano ba yun? Yes, opo, yan po. Tama yung ano mo. Tama yung ano mo, Brother Tata. At saka, ano, Brother Tata, ano? Di ba mayroon silang mga, na nagpapagaling daw na may sakit? Parang hindi ako talaga maniwala. Totoo ba yan? Yes, kung tingnan natin ang Matthew 7:21 hanggang 23, nagpagaling din yon ng may sakit at nag-ngaral sa pangalan ng Panginoon. Pero Oo. kung tingnan natin sa 23, pinalayas ng ating Panginoon dahil hindi nila kilala. So, yung pati yung albularyo, magpagaling nilang may sakit pero temporary lang yon dahil hindi yun galing sa Panginoon. So, isa yon sa mga naakit ng mga iba't ibang sikta. Pero kung kaano-ano mo yun, brother? Yung baya ko talaga, pati yung kapatid ko nadala sa kanya eh. So, mas maganda siguro dahil yun ang dahilan na palagi siyang nanood sa kang Pastor Butiki. Anyahan mo na dito sa punto po punto siya magtanong. Yan ang bala ko, brother, nga subukan niyang ano dito para malaman yung lahat na ano sa katuruan natin. Kasi ang dali niyang maniwala kung ano makita niya doon sa YouTube. So may na-involve na nga sa kanya, yung may pira na siyang ibinigay? Mayroon na po. Mm. Oo, ihulog niya. Tapos, yung dalawang anak niya na babae, pinabinyagan niya doon sa GIL. Tapos, Hello? yung sila naman, yung kapatid ko at saka siya, hindi pa siya nagpabinyag. Pero, hindi na talaga siya nagsimba doon sa Katoliko. At ayaw na niyang maniwala doon sa kay Mama Mary at saka yung Bagsign of the Cross. So, yun na lang. Payuhan mo na lang siya na kung pwede. Dito siya sa punto por punto magtanong dahil isa yon sa mga pakay ng mga polls sa pakibasa, Brother Jando, isa din siya sa biktima sa sulat ni San Pedro, Ikalawang Pedro, chapter 2, verses 1 to 2. Sa kanilang kasakiman, linlangin nila kayo sa mamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahandang hatod sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So, yon ang payo. Kung basahin natin mula sa 2, yon ang payo. So, hindi nagkulang ang mga apostol sa ingat tayo sa mga false teacher o false prophet na magtuturo ng mga kasinungalingan. So, yon, brother, kung pwede, kung anyayahan mo siya na dito sa punto por punto siya magtanong, gabi-gabi, o Monday, Tuesday hanggang Sunday, di ba? Okay. So, yon na lang kung pwede. Subukan ko talaga, brother. At saka, maraming salamat talaga sa inyo kasi marami kong tutunan dito sa punto por punto. Sa totoo lang, 2 buwan pa akong dito pero halos gabi-gabi na ako nanonood dito kasi dami kong nalalaman talaga. Salamat talaga sa inyo lahat. Okay, you're welcome.